3 taon ko po siyang nilaban. Kahit pinapipirma na ako ng doktor na wala na talaga siya. Pero nilaban ko po. Dumating po yung punto na pinapipirma na po ako. Ang hirap po. Pero nagdasal po ako. Hindi ko po sinukuan yung anak ko. Kaya salamat po ako sa Panginoon. Binigyan po siya ng chance na binigay po siya sa amin hanggang sa naoperahan po siya. Ako po si Starlita Recto po, 40 years old, taga Barangay 167, Caloocan City po. Meron po akong 3 anak, yun po, yung pinagkakabalahan ko po ngayon, nagtitinda-tinda po ng basahan. Kumusta naman po kayo ngayon, ma'am? Ngayon po, medyo nag-a-adjust pa rin po sa hirap po kasi since po na pinanganak ko po yung bunso ko, mahirap po talaga yung buhay namin kasi parang sa ospital na po kami nakatira, doon na po. Kumusta naman po si bunso? Sa ngayon po, naoperahan na po siya. Nung March 31 po, open heart surgery po siya. Tapos ang ano na lang po namin sa kanya ngayon, yung therapy, tapos mga maintenance niya po. Tapos sa gatas niya kasi malnourished po siya. So, hirap po ng buhay. Minsan, kakain kami 2, 1 beses sa isang araw. Ganun po. Ma-provide lang po namin yung gamot ni baby. Tsaka mapa-therapy po siya. Yun po. Tsaka para po sa 2 kong anak na nag-aaral, pinagkakasya yung sahod po ng asawa ko. Yun po yung namin ngayon, source of income yung sahod. Pero kulang na kulang po. Kumusta naman po yung 2 anak? Yung panganay ko po, nag-aaral po siya grade 8. Pero dahil sa hirap ng buhay, pahinto-hinto siya. Dapat grade 10 na po siya ngayon. Tas pa rin po siya. Pero yung pangalawa ko po, grade 7 po. Yun po yung consistent po siya na with honors naman po siya. Kumusta naman po si Mr.? Nagtatrabaho po siya ngayon sa parang warehouse po ng appliances. Yun po yung sahod niya po. Nasa naman po, 695 minimum. Kahit pa paano, ma'am, sapat po ba yung kinikita ni Mr. para sa? Hindi po yun. Nagkakautang pa rin po kami. Kasi yun nga po, dahil sa mga needs po ni baby, sa therapy po niya, gamot, lagi po kami nangangapa pag Meron po ba yung araw na hindi niyo masabi-sabi sa Mr. yung problema niya para ayaw mo lang siyang mag-alala? Po, yung iniisip ko paano yung pagkain namin, kahit sabi ko hirap na, inaano ko lang na kaya. Nagdadasal lang ako, sabi ko God will provide. Tapos meron namang nakakayanan din naman kahit paano yung kalahating kilong bigas pagkasyahin namin sa isang araw. Paano niyo po nai-raos yung ganung problema ninyo? Sabayan lang po ng dasal. Dasal lang po, tapos racket-racket po, ganun. Yung panganay ko po, si John Lister po. Tapos yung pangalawa ko po, Denise Eleanor. Tapos ito pong bunso ko, si Denster Jan po. Bakit po kayo sumali sa Hakot Challenge ni Miss Maricel? Matagal na po ako sumasali sa kanya po talaga. Yung sa hakot pa lang po niya. Tapos sumali po talaga ako para po talaga sa anak kong bunso. Kasi gusto ko po ma-provide yung mga kailangan niya. Kasi ngayon, 3 years old na siya, hindi po siya nakakalakad. Kailangan niya po talaga ng therapy na tuloy-tuloy. Kasi sa PGH kami nagte-therapy. Sa 1 taon, 1 beses lang po kami nabibigyan ng slot. Parang gusto ko siyang ipa-therapy na yung po talaga, parang private therapy na siya, tutukan po talaga. Yung hindi pa hinto-hinto. Kasi hindi consistent po yun? Hindi po, sa PGH po hindi. Parang 3 beses lang sa 1 taon. Hindi siya nabibigyan agad, lalo na po sa speech therapy, hindi pa rin kami nabibigyan ngayon. Nakailang na po kami pa-schedule pero wala pang tumawag sa amin para mabigyan siya ng slot. Kumusta naman po yung bunso yung okay naman po?
Okay naman po siya ngayon kasi yun po, simula naman po na operahan siya, hindi na po kami nagpalagi sa ospital. Sa awa ng Panginoon, malakas na po siya ngayon. Pag nagkaubot sipon po siya, ano na po, diretso, nagkakanumonya na po siya agad, hirap huminga. Kaya ER po kami agad, tapos palagi po siya natutubuhan, ganun. Hirap na hirap po kami nun pero nakayanan pa rin po eh. Yung hirap na hindi ko na naalagaan yung dalawang anak ko, tapos nandun na po, parang sa ospital na po kami lagi. 1 month kami doon, tapos pauwiin kami. Tapos pag uwi namin, wala pa 1 linggo, ER na naman po kami, ganun po. Ano po, masabi ko lang po sa anak kong panganay, pagbutihin niya po yung pag-aaral niya. Para sa kanya din po pag nakapagtapos po siya. Yung ayaw ko po maranasan niya yung naranasan naming hirap. Kaya gusto ko po makapagtapos siya. Yun po, makinig lang po siya lagi sa akin. Tapos sa teacher niya, kasi yun po yung problema namin ngayon. Yung medyo ano po kasi lalaki, tapos panganay. Medyo ano po siya, may hinahabol kami ngayon sa kanya para makapasa siya ngayong grade 8. Ano ko sa kanya, mag-aral lang siya mabuti. Nandito lang ako kahit hirap na hirap, bibigyan pa rin yung pangangailangan nila. Yun sa pangalawa ko naman, yun lang, sipagan pa po niya lalo yung pag-aaral niya kasi marami din po siyang pangarap para sa kapatid niyang bunso. Yun po yung gawin nilang inspirasyon yung kapatid nilang bunso kasi ano po yan parang hanggang sa paglaki nun, baby na po yan kasi siya, Down syndrome, special child. Kaya sabi ko, aral kayo, hindi naman parang mag-aral kayo para sa ibang tao. Mag-aral kayo, gawin nyo lang inspirasyon yung kapatid nyo. Kasi hindi habang buhay andito kami, ganun. Sa bunso ko po, yun lang, laban lang. Dito ako, 3 taon ko po siyang nilaban. Kahit pinapipirma na ako ng doktor na wala na talaga siya. Pero nilaban ko po. Opo, dumating po yung punto na pinapipirma na po ako. Ang hirap po. Pero nagdasal po ako, hindi ko po sinukuan yung anak ko. Kaya salamat po ako sa Panginoon. Binigyan po siya ng chance na binigay po siya sa amin hanggang sa naoperahan po siya. Kasi hindi pa siya naoperahan noon, 50-50 siya. Sinabihan ako na doktor na na lang yung tubo na lang yung niya, nagpapalakas sa puso niya. Tapos yung paghinga, possible dahil may problema siya sa heart, possible natitigil po yung pagtibok ng puso niya. Kaya hindi ko po sinuko po yung anak ko. Sabi ko para sa akin po, bibigay po ni Lord. Sabi ko ngayon po, masabi ko, nak, dito lang ako yung ngayon, habang nandito ako yung parang paa at boses niya kasi hindi po siya nakakalakad, hindi pa nakakapagsalita. Tapos wala din po siyang pandinig. Mahina po yung sa hearing, niya, kailangan niya po ng hearing aid po. Hindi naman po malala. Parang pneumonia lang po. Ito po kasing last na admit niya bago siya maoperahan nung 2024 November. Yun po yung malala na niya na nagkaroon siya ng malalang trangkaso na may kasamang dengue po. Parang iba po talaga yung tsura niya nun Makikita ko lang yung pag memories, makikita ko yung mga picture niya nun sa hospital tsaka video. Sobrang na po niya. Parang wala na siyang dugo. Kasi parang na po kasi siya, hindi na tinatanggap na yung mga gamot. Kaya parang ginawa na siya ng dito sa mga doktor na swero sa buto. Sobrang sakit daw nun. Tapos ang ginawa, ni-refer nila sa ICU. Hindi na siya kinuha doon sa ward. Yung ICU doctor na lang pumunta. Doon nalaman po na meron pala siyang dengue po pala siya. Naging struggle namin din nung pandemic po. Wala pa po yung bunso ko. Yung wala kaming trabaho mag-asawa. Tapos yung hindi namin alam kung saan kami kukuha ng dahil nagamit na yung mga ipon-ipon. Nagamit dahil halos hindi po kami nakakalabas ng bahay dahil po doon sa pandemic. Ang ginawa po namin, lumapit kami sa barangay para makahingi ng ID. Para magluto-luto po kami ng merienda na nilalako po niya ng asawa ko. Tapos basahan, mga ganun po. Naglalako po kami ng basahan. Ino-online po namin nung pandemic. Yun po yung pinangkakain namin. Tapos yung sa kuryente namin hindi sapat. Kaya yung kuryente, buti noon, yung parang hindi mo na pinababayaran yung kuryente nung pandemic. Kaso naipon nung matapos ang pandemic. Doon po kami din nahirapan. Nagkatrabaho po yung asawa ko. Parang nabayad lang po doon sa umabot yata ng 12,000 yung kuryente namin noon sa 2 taon. Ano naman po ang mensahe ninyo kay Mr. SRT? Mensahe ko po kay Ma'am Maricel Tolpo po, maraming salamat po dahil isa po kami sa nabigyan nyo po ng opportunity po na mabigyan ng sari-sari store po. Napakalaking tulong po nito para sa bibi ko po, sa 2 anak ko, 3 anak ko pa po. Yun po yung masabi ko po, Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Saka malaking blessings po ito sa amin. Iingatan po namin ito ng pamilya ko. Saka palalaguin po namin. Napakalaking tulong po nito sa pamilya ko po.
lalo na po sa pang araw-araw po ng anak ko. Thank you po ulit. Sana po maraming pa po kayong matulungan na mga katulad ko po na may mga may mga anak po na may mga special needs po. Thank you po and God bless po. Thank you po, Ma'am Maricel. Ma'am, hello po. Dito po ulit yung team ng Hako Challenge, Sari-Sari Store, para ibigay po sa inyo yung grocery nyo. Since tapos naman na po itong Sari-Sari Store ninyo, pwede na po tayo magbaba ng groceries at mag-unpack. Hi Ma'am Maricel Tol po, maraming salamat po. Ito na po yung handog nyo po sa amin ng baby ko po. Maraming salamat po sa binigay nyo po sa amin. Malaking tulong po ito. God bless po Ma'am Maricel. Thank you po. Thank you.